Hi guys, Mommy Park is here. So, today, papasa namin yung inventory list ko at magpapupdate ako ng COR. Pinag-drive ako ng daddy. Bumibili lang si daddy ng pandisaw. Nahatid na namin yung mga bata. It's already 6:25 in the morning. Ayan. So, bumibili lang si daddy ng pandisaw. Ay, nakakaloka. Ang hirap mag-vlog. Ngayon, tabi tayo. Ang lamig. Ayun, so parang mamaya malalaman nyo kung ano ang mangyayari, kung paano doon sa bagong 0605 na i-remove na sa ating COR. And magpapasa ng inventory list. Okay? So papakita ko sa inyo. So kahapon nga pala guys, nagpanotary na tayo. Napakamahal. Pero mamaya ko sa inyo sasabihin yung mga buong detalye. So sinabi ko lang for today's video. Hi guys, Mommy Park is here. At ayan nga, no? Nakauwi na tayo at nakapagtanghalian na. So, ang dami kong vlog. Binura ko. Kasi uulitin na naman natin. Okay. So, hindi na ako magsha-shoutout. No? Kamusta muna mga kasari at ating mga ka-taxpayer, ka-tax viewers, followers. So, finally, si Mommy Park ay nakapagpasa na ng inventory list and sworn declaration for the year-end 2023. And also, nakapag-update na rin tayo ng COR. So, yung lahat ng mga nabasa ko ng mga tanong nyo sa ating mga previous vlogs ng about tax topic and renewals of business permits ay sasagutin ko na all in one. Okay, magsimula muna tayo doon sa iko-correct ko lang po yung aking vlog nung nakaraan sa renewal ng mga documents ng mga business permits ng 2020 for 2024. Yung nag-comment po kasi doon si Food Life ba yun? Basta may nag-comment po doon kasi nagkamali po ako ng demonstration sa inyo na ang ilalagay nyo po doon sa inyong inventory list na cost ng items ay dapat yung kung magkano nyo po nabili or puhunan, hindi po yung selling price. Okay? So for correction po again and again. And then, okay, according po sa tanong ni Ma'am Mika Kutu, hello po Mami, nag-apply kami for business tax assessment for renewal. Pero hinanapan po kami this year ng 2022 audited financial statement. Last year naman po, walang ganon. Paano po ba makakakuha nun? Appreciate your help po. Salamat po. Sana ma-replyan po. 4 days ago. So, hindi po nabanggit ni Ma'am Mika Kutu kung saan po niya gagamitin yon. No, yun po ang sinasabi niya pong dokumento ay yan po ay isang legal document illustrating the financial standing of a company or a business. It is designed to give a clear snapshot of the company's financial compliance activities to Bureau of Internal Revenue or BIR. Ibig sabihin po niyan kung ano po yung mga na-declare nyo kay BIR. Yan po ay hinihingi. No? Dati po kasi, naalala ko, kinailangan ko po iyan. Nagpagawa po ako niyan sa isang accountant. And then, additional to that, pero depende po kasi kung saan nga gagamitin. Since ako po, gagamitin ko po yan for declaration kay Lumina. So, nag-adds pa ako ng gawa ng certified public accountant na yung mga other source of income ko and properties and possession. So, naka-attach po yon. Yung akin pong 1701 and yung aking pinagawa kay accountant, na which is si accountant na rin ang gumawa ng paraan kung paano siya magiging valid. Ngayon, kung sa inyo po at kung municipality po mo yan, kung sakali na kailangan nyo, I think po ang 1701 can do. Ibig sabihin po, yung pinafile nyo po yearly na 1701, po pwede po kayong magbigay ng copy kay munisipyo. Kung kay munisipyo nyo po gagamitin. Para po doon maliwanag na nakapag-declare kayo. Kasi doon na din po nakikita yung declaration nyo for the whole year na dineclare nyo na gross income or gross receipt or gross sales ng inyong negosyo. And then, handun na rin nakikita kung ano po ang mga naging deductions at kung magkano po ang binayaran nyo sa ITR kung kayo po ay over sa 250k annually gross sales or income. So yun po yung tinatawag na AFS, Audited Financial Statement, is also known as AFS. Okay? So yan, kung naman po kailangan ay may tatak ng BIR, punta po kayo kay BIR, ipa-receive nyo po, ipaano nyo po, patatakan nyo po na yan ay valid kung yun po ang kinakailangan. So, yun lang po yun. Okay? So, might as well na para mas accurate ang sinasabi ng Mommy Park, magtanong po kayo sa mga tax assistant or mga
financial advisor na nag-a-assist ng mga ganyang cases. Okay? So, ako lang po, ang tangi ko lang po maibibigay sa inyo ay yung kaalaman ko tungkol dyan. Kasi po, nagkaroon na po ako niyan dati. Kaya lang po, ginamit ko po for applying my Lumina mortgage. Okay? So, yun po. Depende po kasi yan kung saan gagamitin, kung ano ang purpose. No? Kasi po, mahal pong magpa-audit kung kailangan po, hinihingian po ng accountant service. The thing is, ngayon po talagang taon, in-impose po talaga po naghigpit sila. So, may possible na sa mga hindi pa nagre-renew at lalo na kung mahigpit po ang inyong mga LGU, according na rin po sa tax assistant ko si Ma'am Irene, dito po sa amin sa Bulacan ay may mga ilan-ilan na pong LGU na talaga pong nanghihingi ng dineclare natin kay BIR. Although magkaiba sila. Kaya lang, yung iba po, yun na binabasihan. Yung iba naman po, tansyahan moves. No? Sari-sari store ka, ganito lang ang tax mo. Usually, ganito lang. Pag tinanong, may alak ka, may sigarilyo ka, sila na po ang nag-a-assess kung magkano ang sales mo. Paano po kung napakataas ng assess nila? Di syempre, paano mo naman patutunayan na mababa lang sa compare ng assessment nila? Di ibig sabihin, kung pwede mong ibigay ang kopya ng iyong final na 2551Q or 1701, na yan lamang talaga ang iyong naging gross sales / receipt. Okay? So, sana ma'am, medyo naging kalinawan sa'yo and also doon sa mga iba. No? Baka po pwede na ang 1701 form ng BIR mo or yung mga previous filed 2551Q and 1701Q mo. No? Na ginawa para meron kang maipakita. Kasi hindi mo nabanggit kung sa LGU ba kailangan to, kung saan ba gagamitin. Okay? So, let's move on doon sa mga nagtatanong. Ngayon, kailan ba ang due date ng ating pagpapasa ng inventory list and sworn declaration? Okay. Ang deadline of submission po ay January 31, the new year. Okay. Yan po ang ating deadline date. Okay. So, sa mga natuto na kung paano gawin ang inventory list and sworn declaration, na which is ilalagay po natin sa ating flash drive tulad po ng nasabi ko nung nakaraan. Yun po ay soft copy. Now, before po, isa lang po talaga ang pinapasa ko sa RDO. Kanina po, nung nagpunta po ako, 3 pala ang hinihingi nila. Hindi ko po alam. So, isa lang po ang meron ako, isang sworn at saka isang inventory na may notary. At yung may notary na yon, yun po ang aking in-scan para makopy sa aking flash drive. Kasi kailangan po, bago po kayo magpasa or mag-save doon sa inyong flash drive, kailangan yung notarized na sworn declaration and inventory list. Now, kanina po, nung magpunta po ang mami, 3 pong copy ang hinihingi sa akin. Alam niyo po ba kung magkano ang bawat page ng pagpapa-notarize? 250 po dito sa amin. So, kung hihingin po sa iyo ay 3 copy, 2 yon, isang sworn at saka isang inventory, di 6. Di 250 times 6, 1.5 yon. Pero ako po kasi, dahil sa ang alam ko nga, ay tig-isa lang, yun ang nadala ko. Ngayon, sabi ko kay RDO, paano po yan ang layo-layo ko pa, hindi ko naman po alam. Last year po kasi isa lang naman ang hiningi sa akin. Ngayon, sabi niya, ma'am, 3 na po. Hindi ko po alam sa inyong RDO. Depende pa rin yan kung ano ang advice sa inyo. Pero nakiusap ako na hindi ba pwedeng i-xerox ko na lang or ipa-photocopy ko, ibigay ko ang isang original at ang isang photocopy with the stamp na na-receive nila. At i-attach nila ang aking flash drive. And then the other one din, yung last na 1 copy ay sa akin. Para copy ko naman. Kinonsider naman. Yun ang kagandahan. So, ibig sabihin, ang natanggap ni BIR ay 2 pirasong hard copy, no? Tig-isang sworn and tig-2 sworn and tig-2 inventory list at isang flash drive. At yung namang isang copy ng sworn and inventory ay sa akin na meron pong tax stamp, documentary stamp. So, bumili pa po ako. That is 30 pesos each dahil 3 po ang hinihingi. Dahil 3 yung copies, di ba? 2 sa kanila, 1 sa akin. So, kaya naman ako ay nagbayad ng 90 pesos. At ako na rin ang nagdikit. May pandikit doon. In fairness naman, doon may pandikit sila. Ngayon, meron lang din po akong gustong anuhin sa inyo guys. Lalo na po doon sa mga nagde-declare po ng itemized deduction. Yung ibig sabihin po ay lahat po ng mga expenses dahil po ang atin pong mga renewals ng permit, ayan po ay mga expenses din natin na
valid nating pwedeng i-declare. As long as meron po tayong valid din na resibo. Ngayon po, makwento ko lang po sa inyo, nagpa-notary ako kahapon, humingi po ako ng resibo. Although, hindi ko rin naman masyadong magagamit yung resibo nila, pwede naman, mailulusot ko naman. Gawa po kasi ng ako ay optional standard deduction, which is 40%. Ibig sabihin po, whatever pa, umover pa sa 40 or less than 40% ng aking gross sales, ang aking expenses, dahil naka-apply ako sa OSD, 40% is 40% ang magiging allowable deduction. Sa mga itemized po, na tipo po talagang lahat, nagko-collect po kayo ng mga valid receipt na po pwede nyo ma-declare as deductions through itemized deduction, wag po kayong papayag na ganito po ang matatanggap nyo na resibo. Kasi hindi po ito valid kapag po binangga po natin sa ating libro, and also pag sa tinago natin, and also pagka pinatunayan natin kay BIR pag dumating ang panahon. Kasi hindi po ito hindi po valid na resibo ito, no? Law office receipt, nakalagay pangalan ko, the sum peso of kung magkano, and then para saan, yes daddy, and then yung price, and then yung signature hindi man lang nakaprinted, walang pangalan ng lawsuit, no? So hindi po yan valid, ganyan. Nakaka-frustrate lang kasi kaya ka nga humingi ng resibo dahil kailangan mo yung resibo. Tapos bibigyan ka ng ganitong klase ng resibo. Paano mo to mapapakinabangan? Anong sense, di ba? So advice po doon sa mga magpapa-notarize, humingi po kayo ng official receipt, karapatan nyo po yan. Dahil po sasabihin nyo, i-declare nyo po yan sa expenses ng inyong BIR. Okay? Just a piece of advice. Okay, papakita ko nga po sa inyo pala yung aking naging copy ng sworn declaration and inventory list. Ganyan po. And then, ito po yung documentary stamp. Tatlo po yan, yung dalawa doon sa kay BIR, doon sa dalawa kong pinasang copy, and then ito dito. Ayan. Magka-attach po yan. No? Inventory list and sworn declaration. Okay? So, napunta sa akin ay yung Xerox kasi nga kulang. Tatlo hinihingin lang. Napakamahal po ang magpa-notary sa totoo lang. So, it's another pain in the penny. No? Okay. So, ganun lang. Kabilis. No? And then, punta naman po tayo doon sa pag-delete ng aking 0605 sa system ng BIR under my COR. So, hindi po nila i-reprint ang inyong COR. Hindi po nila i-reprint. As is where is parang property. Ganito lang po siya talaga. So, ang babaguhin po nila, i-update po nila, ay doon po sa system nila na deleted sa iyo ang 0605 na renewal fee. So, sasagot po kayo ng form ng 1905 form sa BIR. Ilalagay po ang inyong tax identification number, your contact number, your RDO code. Ako po kasi 825A. At yung reason po sa part 2, yung reason kung ano ang gagawin. So, you are want to correct, change, update of your registration information. So, checkan nyo po yung box. And yung i-specify po, ang nag-specify na po kasi nito ay yung officer, which is delete 0605/RF. Another thing po, 2 page po kasi ang form ng 1905. Ay, hando po ang pirma, no? Siyempre, ang ating printed name, no? Pag sinabi pong, tandaan nyo po pag sasagot po kayo ng signature over printed name, ilagay nyo po yung pangalan nyo ng print and then saka nyo pirmahan. Okay? And then, ayan na po, may tatak. Itabi lang daw ito kasi darating ang panahon, kailangan to, no? Hindi natin masasabi. So, kaya sabi niya, Ma'am Amina, i-receive ko, ayusin natin, itatakan natin. So, ayan. Another important notes, yan po ay agad-agad marireceive nyo po ang notification sa inyong email address na nakalagay sa information nyo sa inyong PIN or sa inyong tax identification number na nasa system nila. So, ako po ay nakatanggap po agad-agad noon ng notification ng email. So, kaya naman, ipiprint ko siya, i-attach ko yung 1905 at para magkasama sila dun forever. So, ganyan po ang nangyari po sa atin. Hindi po pala nila tatanggalin dito as in, no? I-update lang po sa system nila. At, syempre, wag hahayaan na wala kayong 1905 na form, na which is ito yung ginawa nyo sa inyong 0605 na pina-update nyo na, pina-delete na. Okay? So, recap tayo. Hanggang December 31 lang po, 2024 ang pagpapa-update ng inyong 0605 or renewal fee or registration fee, annual registration fee na i-delete sa inyong system kung saan kayong RDO naka-under. So, until December 31, 2024. Yun naman pong inventory list and sworn declaration until January 31 ang pasahan. 3 copy po ang kailangan. Pag sinabing 3 copy, 3 inventory list, 3 sworn declaration. And still, ito pa rin ay depende kung ano ang advice, kung ano ang instruction ng ating mga RDOs. Kasi nagkakaiba naman minsan ng rules
ang RDOs natin. Although, yung sa akin, in general ko na lang din. No? Just in case, at least, handa kayo. Now, yun po, ang ating ano. So, may nagtanong, yun ba daw ba ay panghabang buhay na yung mawawala ang 0605? Opo. As long as hindi po nare-revise ang code, ang batas. Yan po ay effective January 22, 2024 until forever. Exemption of the rules kung magkakaroon po ng revised code. Okay? So, ano pa po ba ang mga paalala na pwede kong sabihin? Usually po, nasa January 20 po yata ang deadline ng pagre-renew ng mayor's permit, ganyan. So, sa atin naman pong 1701 ay until April 15 po ang ating deadline. Okay? So, I do hope mga ka-taxpayer, maraming natutunan at maraming nalaman for today's video. Maraming salamat po sa inyong lahat. And this is Mami Park and this is Team Park Fighting. Bye!